Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako at magbabalik upang magbibigay ng mga mensahe na aking ibabahagi sa inyo sa pamamagitan ng mga baraha na nailalatag ko dito sa lamesa. Yan, ito pong ang ating pong topic ngayon, kung ano po ang kalagayan ng inyong mga kaaway ngayon, kung ano po ang kanilang katayuan, kung ano po ang kanilang sitwasyon ng inyong mga kaaway sa ngayon po. Yan, at ating sisilipin sa pamamagitan ng pagbaba ng mga baraha. Yan, kung ano mga kalagayan ng mga yan, kung yan ba ay humihinga pa o kung ano na ang mga nangyayari sa kanila. Yan mga kapatid, yan yung ating topic ngayon, para may update naman ako sa inyo sa mga makaka-resonate lamang po mga kapatid. Yan, ano nga ba ang kalagayan ng inyong mga kaaway sa ngayon? Yan, yan, kukuha po tayo ng 13 baraha. Yan. Sa mga gusto pong magpa-reading, ayan po, ang sa magpapa-reading po, marami ang iniisip kasi ng iba pag nagpapa-reading po ay libre po ang reading. Ito po ang masasabi ko, pag kayo po ay nagpa-personal reading sa akin, iba po kasi ang personal reading kaysa dito sa aking mga sa vlog na ito. Kung makaka-resonate po kayo, pwede po kayong magpa-personal reading. Kasi po pag ako po ay nagpi-personal reading, ako po ay nag-aano po talaga ako, nag-a-avail po talaga ako ng payment po mga kapatid. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Ang payment po na aking sinisingil sa payment, ganito yan mga kapatid. Baka sabihin na naman na na namimera ko. Hindi po mga kapatid. Ang bawat singil ko sa payment ko sa pagpapareading sa akin ay hindi naman po masyado kalakihan po. Yung sakto lang. Kasi po mga kapatid, kung hindi po ako maniningil ng payment, unang-una po sa lahat mga kapatid, ang internet po na aking ginagamit dito sa amin, yan ay nagbabayad din po ako ng internet. Kung libre po kung sakaling ililibre po ang ang aking pagtataro, ayan, wala na po ako talaga mamumulubi ako mga kapatid, kasi wala po akong pambayad sa internet. Paano ako makaka-upload, paano ako makakapag-communicate o magpapa-reading sa inyo kung wala po tayong tinatawag na kung wala akong ibabayad na sa aking internet. Ayan po, kaya po talaga nagpapa-payment po talaga ako. Hindi naman masyadong kamahalan ang aking sinisingil pag nagpa-private reading. Kahit sa online po, kung gusto po ninyo ay mag-PM po kayo sa akin. Ayan po. Kasi po, eto yan mga kapatid. Kasi hindi po basta-basta ang pagtatarot mga kapatid, lalong-lalo na pag ang aking mga client na aking binabasahan ng baraha ay talagang ang mga negative sa kanilang katawan ay talagang hindi po basta-basta mga kapatid. Sa bawat latag ng baraha na aking ibinabahagi sa inyo, aking sinasabi sa inyo, meron po mga mabibigat diyan na mga mensahe po mga kapatid. Minsan po mga kapatid ay masakit din po ang ulo namin pag magre-reading kami sa aming client, lalong-lalo na yung mga client na nire-reading namin ay meron pong mga karga na kulam, barang, palipad hangin o kung ano man. Sumasakit po ang ulo namin yan mga kapatid, dahil po pag tuwing binabasahan po namin ng baraha ang aming client, ay kung sakaling may spiritual na karamdaman yan, nakakaramdam yan ang gumagawa sa kanya, kasi binabasa ng isang psychic kung ano ang nangyayari sa iyong kliyente. Kaya po hindi basta-basta mga kapatid. Yan po, hindi po basta-basta ang pagre-reading mga kapatid, kasi labanan yan sa spiritual. Kahit ito po mga kapatid, kahit ito yung mga baraha na ito, pag nilatag mo yan at inilapag mo yan at sinabi mo kung ano ang lumabas sa baraha, yan mga kapatid, sa spiritual yan ay nakakaramdam yan ang gumagambala dyan kung ano yung nangyayari sa kanila.
kung anong pamamaraan nila, kasi nakikita o nababasa ng isang tarot reader yung ginawa sa inyong kliyente. Kaya po hindi po basta-basta ang pagre-reading. Kaya po minsan naniningil po ako o nagpi-payment po ako sa pagpa-private reading para din po sa aking pagbayad sa internet. Ayan. Tsaka sa mga undrain mga kapatid. Siyempre may mga gastusin din ako, tulad ng mga nagpapa-healing sa akin. Yung mga binabayad nila din yan sa akin, binibili ko po yan ng mga gamit ko sa panggagamot. Ayan po, hindi po basta-basta. May mga kinakailangan din akong dapat bilhin para sa gamutan. Ayan po. Yan po ang katotohanan diyan. Kaya hindi po lahat ng nagpapa-reading ay libre. Itong mga na ito ay para to sa pangkalahatan, sa makaka-resonate dito. Yan po, wag po kayong magagalit sa akin kung sinasabi na na ako ay humihingi ng payment sa pagpa-private reading. Kahit siguro mga kapatid, kung kayo ang sa kalagayan ko mga kapatid, ay hindi po basta-basta. Talaga mahirap po pag ikaw ay maging psychic mga kapatid. Lahat ng nababasahan mo sa sa tinatawag na baraha ay yan, nakakaramdam yung gumagawa sa pasyente, lalong lalo na pag may spiritual na karamdaman. Kaya po hindi po basta-basta. Ayan, sa mga magpapagamot aktual sa akin, ayan, malapit lang dito sa Antique. Yan, dito sa Antique ang aking location mga kapatid. Mag-PM kayo sa akin sa mga naniniwala lamang po. Pero kung kayo ay magpapagamot sa akin, nasusubukan lang ninyo ang kakayahan ko bilang manggagamot, ay parang sinubukan nyo na rin ang ating Panginoon yan. Kasi po mga kapatid, pag pumunta kayo sa manggagamot na kulang ang inyong paniniwala at pananampalataya at pananalig sa isang manggagamot at sa nasa taas, ay po mga kapatid, ay useless lang po ang pagpapagamot ninyo. Marami po akong napatunayan na hindi naman sa nagmamayabang, marami na rin akong napagaling na mga tao na pumunta dito na nagpagamot talaga na hindi man lang nagreklamo. Ayan mga kapatid. Yan ang masasabi ko sa inyo, kung ang pa-private reading po sa akin ay may payment po talaga yun. At nagbabayad po ako ng tinatawag na internet at ang yung mga kailanganin sa espiritu sa panggagamot. Bumibili din kasi ako mga kapatid ng mga insenso, kamangyan, incense stick. Ayan, diyan po napupunta lahat yan mga kapatid. At may mga kailangan din ako sa aking mga pangangailangan sa material man o kung ano man ang gusto kong bilhin, ay diyan din ako kumukuha. Yan mga kapatid. Yan. At na tayo, kung ano nga ba balik tayo sa ating topic na kung ano nga ba ang kalagayan ng inyong mga kaaway ngayon. Yan. Kuha tayo ng 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan po mga kapatid, kung ano nga ba ang kalagayan. At ako po ay pagpasensyahan ninyo mga kapatid, at pag ako talaga ay nakapag-vlog at nakaupo na dito sa aking lamesa, ay talagang dire-diretso yan ang takbo ng aking utak. Kaya pagpasensyahan ninyo ako, at yung sermon ko, yung sinabi ko sa inyo ay medyo napahaba na. Ayan. Maraming salamat, at umpisa na natin kung anong mga kalagayan ngayon ng inyong mga kaaway. Itong kalagayan ng inyong mga kaaway na ito, ayan. Sa ngayon mga kapatid, sa ngayon ay ang kalagayan nila ngayon, kung ipapagamot ninyo sa spiritual ito mga kapatid kung ito ipapagamot ninyo, itong ang ritual na ito, yan, lumabas din ito kahapon sa pagre-reading ko, ay babalik ito sa kanila kung ipapagamot ninyo sa isang manggagamot o healer itong ritual na ginawa sa inyo. Yan.
babalik ito mga kapatid, babalik itong ritual na ito pag pinagamot ninyo o pinabaklas sa isang manggagamot o faith healer. Itong ano na ito, itong yung mga kaaway na ito ay ano ito, tinatawag na nalulungkot ito tuwing gabi, itong mga kaaway ninyo. Yan itong kalagayan nila ngayon, na hindi sila masaya, hindi sila iniisip nila na kahit ano ang ano nila sa iyo ay hindi tumatalab yung ginagawa nila sa spiritual. Itong ginagawa nila dito sa iyo ay tumatalab naman yung ginagawa sa iyo, pero nakakaramdam ka lang mga kapatid sa ritual na ito. Kaya ito'y nalulungkot ito kung paano kanito mapapabagsak nitong taong ito, ng yung mga kaaway na ito sa spiritual. Yan mga kapatid, ay sa mga may mga nagrereklamo, may mga nagsasabi sa akin na mahina daw ang boses ko. Sige mga kapatid, at mga pag ako ay nakaipon-ipon dito sa ano, ay bibili po ako ng ng tinatawag na parang micro vlogging, yung parang microphone, para malakas ang aking boses tuwing ako ay nagba-vlog sa inyo. Yan. Itong third wheel na ito, ayan, isa dito sa tinatawag na third wheel ay isa din dito sa ritual na iginawa sa inyo na magkakaroon ng third party sa inyong mga karelasyon dito sa ritual na ito ng taong iyong kaaway. Yan, kasi ito mga kapatid ay naiinggit, may naiinggit dito sa inyo, sa inyong relasyon. Yan, may naiinggit dito, kaya niritual lang kayo dito na magkaroon ng third party ang inyong magkarelasyon, kung sino sa inyo mga kapatid. Nalulungkot itong tao na ito, na hindi ito masaya sa buhay. Yan. Yan. Kung ano man ang kahilingan mo mga kapatid, yan, kung anong kahilingan ninyo, yan, humiling kayo ng mabuti, na maganda, para ano mga kapatid, para maisakatuparan ang inyong kahilingan. Yan. Isa din ito sa mga kapatid, kung ang inyong panalangin mga kapatid ay buo at taos puso ang inyong panalangin na mabaklas ang iyong ritual, ay matatanggal ito mga kapatid. Kahit po mga kapatid ay kahit hindi po kayo gumamit ng orasyon, kung ang inyong panalangin nasa itaas, kung buo ang inyong loob at ang buong puso at buong pagpapakumbaba at buong pagsisisi, na mabaklas ninyo, na nanalangin kayo na mabaklas ang ritual na ito na ginawa sa inyo, ay mababaklas ito mga kapatid. Yan. Ang taong nananalangin ng tinatawag, ang taong nananalangin sa ating ang taong nananalangin na nasa taas, ay pinapakinggan yan mga kapatid, kung mabuti ang intensyon. Ayan. Eto mga kapatid, baka ikaw dito ngayong November o December ay makakatanggap ka dito ng tinatawag na mga bonus siguro ito dito ngayong November o December, mga 13 month, baka mayroong pera kaya na matatanggap kayo dito. Yan. Yan. Baka kayo ay may matatanggap kayo ditong pera o this November or December mga kapatid. Itong daydream na ito, ang ano nito, ang iniisip ng iyong mga kaaway na ito ay ano na lang, ang parang ini-imagine na lang yung mga ginagawa nila sa iyo spiritual. Yan. Real estated. Yan. Kung ano man ang, kung ginawan man kayo nito ng iyong kaaway sa spiritual, na upang kayo ay magkakaroon ng third party, ay hindi po ito magtatagumpay mga kapatid, dahil kahit anong gawin nila sa spiritual
ay na magkaroon ng third party o kayo ay magkahiwalay ay hindi po mangyayari. Dahil soulmate po kayo dito mga kapatid. Soulmate po kayo ng inyong partner dito. Yan. May mga tao talagang ganon. Yan. Yung ito kasi yung gusto niyang yung ayaw na ayaw niya sa iyo. Yung maabot mo ang iyong tagumpay. Yan, kaya ayaw na ayaw niya na maging successful ka. Ayaw na ayaw niya na maging matagumpay ka sa buhay. Ayaw na ayaw niya na may maipundar ka na mga kung ano-ano sa inyong lugar, sa inyong may maipundar na mga tahanan o kutsi man yan o kung ano man mga property o negosyo. Ayaw na ayaw niya na makamtan mo ito. Kaya ginawan ka ng ritual na kung ano-ano, masira ang relasyon ninyo. Yan. Pero hindi ito magtatagumpay mga kapatid, itong mga kaaway ninyo. Yan. Ang plano nito, kung sakaling mabigo siya nito, makikipagbati ito sa iyo. Makikipagbati o kung sakaling may hidden agenda itong tao na ito. Makikipagbati kasi hindi ito tumatalab sa iyo mga kapatid. Kasi itong masasabi ko, ang tao kasi na kinulam na walang kasalanan ang tao sa iyo tapos kinulam mo, hindi po tumatalab yun mga kapatid. Hindi po tatalab sa tao yun. Yung ginawa nila. Maaaring makakaramdam siya pero hindi siya basta-basta mapupuruhan. Kasi yung mga tao kasi mga kapatid na walang kasalanan ay hindi po talaga tumatalab yun. Kaya may minsan mga kapatid, may mga tao talaga na pag walang kasalanan, ginagawa nila ng masama, ginagawa nila ng para mag-away, para makabitaw ng salita ang isang tao. Kasi pag nakabitaw kasi ng masama ang isang tao na kanilang inaway, tatalab yun kasi mga kapatid, kasi nakabitaw siya ng sama ng loob, kaya tumatalab talaga yung mga ginagawa nila. Kaya minsan yung mga tao na naghahanap ng gulo, yan ang ginagawa nila. Yung mga taong hindi naman pinapansin ng tao tapos naghahanap ng gulo, yan ang ginagawa nila para tumalab yung ginagawa nila spiritual. Kasi hindi tatalab yun pag kahit anong bira mo diyan, kung wala namang kasalanan ng tao at hindi naman gumagawa ng masama sa inyo, hindi tatalab yung mga kulam-kulam na yan. Yan ang katotohanan. Diyan makakaramdam ka lang pero hindi ka mapupuruhan. Yan. Itong tao na ito, itong kaaway mo, pag naririnig ang pangalan mo nito o tinatapik ng mga kaibigan niya o katrabaho niya o kung sino man, ay naiirita ito, naririndi ito sa pangalan mo mga kapatid, naiinis, nagagalit itong tao na ito. Tuwing tinatapik ka, pinag-uusapan ka nila, o kung ikaw ay tinatapik nila, dahil kasi dito mga kapatid ay nakikita kasi ng mga ibang tao kung paano ka naging mabuti sa kanila, kahit naging masama sila sa inyo, ayan, hindi mo sila pinapansin. Kaya minsan tinatapik ka nito at yung taong may galit sa inyo ay naririndi ito, nagagalit ito pag tinatapik ka. Ayan. Kung sakali na mababaklas itong ritual na ginawa sa inyo, itong tao na ito ay maglalaylo na ito. Yung tinatawag na laylo ay iiwas na ito sa iyo. Iiwas ito. Yan, iiwas na kasi hindi naman tumatalab yung ginagawa nila sa inyo eh. Hindi tumatalab. Yan. Ito ang mo ninyo ngayong December. Itong i-claim ninyo December o November, itong third wheel na ito ay hindi ito tatalab itong pagkakaroon ng third party sa inyo. Yan. Kasi tinadhana kayo dito mga kapatid eh. Yan, soulmate kayo dito. Hindi talaga basta-basta mapaghiwalay yung mga ganyang soulmate na yan. Itong friendship na itong strategy na ito ay may plano sa inyo. Kaya itong sinasabi ko, itong ritual na ito, pag hindi tumalab ito, maiisipan nito mga kapatid na makipagbati o makipagkaibigan sa inyo.
Pero may pinaplano ito kung paano ka ulit aatakihin itong tao na ito, itong kaaway mo. Yan. May plano ito. Kaya wag ka basta-basta magtitiwala dito sa taong ito na nanabutahi sa inyo. Kasi pag ito na ano to, iiwas na to mga kapatid, iiwas to. Yan, gusto makipagkaibigan sa iyo pero may hidden agenda ito. Yan. Pero habang tumatagal na hindi tumatalab, parang nalalaman niya na hindi naman tumatalab ang ginagawa niya sa spiritual. Ano ito? Lalaylo itong tao na ito. Lalaylo. Yan. Titigil ito. Titigil. Kawawa ito sa huli. Magiging kawawa ang kaaway mo nito. Bigo ito na atakihin ka sa spiritual. Magiging talunan ito, bigo. Hindi siya magtatagumpay sa ginawa nilang kasamaan sa inyo. Yan nga mga kapatid, yan ang kasabihan. Ang sino kahit kailan hindi nananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kahit anumang gawin sa inyo na masama, kahit anumang gawin sa inyo ng hindi maganda, yan. Kung ikaw ay wala namang ginagawa sa kanila at gagawan kanila ng masama, ay mapapahamak din naman sila mga kapatid. At darating ang araw, lalabas din ang katotohanan diyan. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Kahit anong gawin mo sa tao na wala namang kasalanan sa inyo, kahit gawan mo man ng kwento yan, kahit gawan mo man ng mga paninira yan. Ang sabi ko sa inyo, darating ang araw mga kapatid. Lalabas ang katotohanan diyan. Walang sikreto na hindi nabubunyag. Yan, kahit anong mga paninira ninyo sa isang tao. Yan, kahit pagplanuhan man ninyo yan, o kung ano man, darating ang araw, lalabas ang katotohanan diyan. Yan ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Kasi kahit kailan naniniwala talaga ako mga kapatid na ang kasamaan ay hindi nananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ayan. Kung ikaw ay naniniwala, yan ang katotohanan dyan. Yan po ang mensahe, yan po ang kalagayan ng inyong kaaway ngayon. At darating ang araw mga kapatid, magiging talunan ito. Bigo ito mga kapatid. Yan, bigo itong kaaway mo. Kasi kahit anong gawin sa'yo dito spiritual ay hindi tumatalab. Maaring nakakaramdam ka pero nawawala din. Yan. Yung masasabi ko sa inyo, alagaan ninyo ang inyong relasyon. Yan, alagaan ninyo kung kayo man may partner. Yan. At itong i-claim ninyo to ngayong mga this December this November or December. Yan. Focus ka sa yung tagumpay mga kapatid. Ito kasi ang ano niya. Ito kasi yung ayaw niya na ikaw ay magtagumpay. Yan. Kung ano man ang kahilingan mo ay humiling ka ng ikabubuti sa ikabubuti mo o sa ikabubuti ng lahat ng tao. Yan. Itong tao na ito ay naririndi sa inyo, hayaan na ninyo. Yan. Kung sakali man makipagkaibigan ito sa inyo, tanggapin mo yung ang kanyang offer na makipagkaibigan sa inyo, pero mag-set ka ng boundary, huwag ka magtitiwala dahil may plano ito mga kapatid. Itong tao na ito na yung mga kaaway, itong kaaway mo. Ayan, at hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Yan, paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Maestro Apo at aking Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. At hanggang dito na lang, at God bless. Ingat po tayo palagi.